Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Marami pong nag-request sa atin na paki-analyze daw ang naging bakbakang World Champion Ding Liren at Super Grandmaster Hans Smoke Niemann na tumatalo din naman ng World Champion. Kung matatandaan nyo po ay nadali niyan si World Champion Magnus Carlsen. Pero this time, magandang laban ito. At sa end part po, papakita ko sa inyo ang naging final standing ng kanilang Rapid Team section. Ang ginawa ni Ding, D4, Knight F6 si Niemann, C4, E6, G3, ay pagkakunat ng pinili. Ayan, approaching Catalan opening. At kinapture ang C4, so wala namang hiwaga pa dyan at lagi nating nakikita. Ito ang medyo kakaiba. Ambitious line ang pinili ni Niemann. Usually kasi dito, pinapabawi kagad ng black eh. 'Di ba? Sa palagian nating nakikita, nag-A6 lang. Pinapabawi yung gambit, tapos magbi-B5 tempo, then Bishop B7, diretso. Makakatipid ng isang tempo development. Pero dito, ayaw ni Niemann. Kinapitan muna yung C4, ayaw ipabawi. At natural namang binabasag yung ugat na humahawak sa katawan ng puno. At nag-Bishop B7, ayun, malalim ang linya. Malalim. Capture. Pinabawi nga yung pawn pero syempre considering na double pawn pa rin naman sa puti at inoferan pa ng isang pawn A6. A ang dapat capturein. Kasi kung C pawn ang kakapturein, blanderacious yan mga kamatsas. Nakahang ang reyna, nakahang ang tore. Okay, ingat-ingat tayo. Baka mapabilis ng tira. Capture, knight takes A6, queen takes C4. Dito po klarong lamang ng isang pawn ang puti. Pero malawak ang theory dito. Talagang palamang ng black yan. Sadya talaga yan. Bishop D5, atake muna at Queen C3. Kasi kung aatras sa D3 or sa C2, may timing to play Knight B4. Kaya Queen C3 muna. Pero may timing pa rin ng atake. Kabilang Knight naman. Queen E1, C5, Bishop E3, Knight B4. Tingnan nyo po kung gaano kaaktibo ang mga minor pieces na yan. O, Knight C3 develop. Capture, Knight C2 double, takes, ayan. Lamang ng isang pawn pero ang pinangahawakan ni Niemann ay yung kapangyarihan ng kanyang bishop pair. Rook D8, Queen F4, Bishop F6, E3 at dito palang naganap ang novelty. Dahil sa recorded move pa dito sa chess.com, capture lang sa F3 ang naganap eh. Tapos simpleng Queen B8 na lamang ng isang pawn ng puti. Pero considering na opposite colored bishop, tabla-tabla pa rin ito. Tabla-tabla. Ang hirap nito. Pero ginawa ni Niemann, bago. Nag-H6 muna. Oh. H4. Ayan, para control-control lang din sa G5. Nag-Rook C8. Knight E1. Ayun, dinaan na sa gulang. Dinaan na sa yaman, kumbaga, sa paliwanag ng mga veteranong players natin. Rook E8 at ta-timing na maka E5 at maatake ang reyna. Kinapture na and offer ulit. O, dinaan na sa yaman. O, dinadaan sa gulang, ano. Ayan, Rook C8, Knight D3, Queen B5 and nag-Rook A1. Plano siguro ni Ding na i-exchange ng todo-todo para talagang maiwasan na yung mga komplikado pang linya. Nag-G6, extra pasingaw sa king, at nag-King G2. Ayun, bad move ang ginawa ni World Champ. Dapat daw ang tira ay Knight C5. Mukhang nakakailang lang, parang may capture eh, no? Pero mag-Rook A8 check muna syempre para hindi makuha yung tore pag kinapture yung Rook. So dito ay mas lumaki ang lamang ng evaluation bar ni Ding. Pero ang ginawa niya, King G2 kumunat muna at nag-Queen D7 lang din. Para naman, ang nakikita ko sa tira ni Niemann para hindi makapwesto ang rook ni Ding sa 7th rank. Pero dapat daw Queen C6 na. Puwersahin ng makipag-queen to queen at ganito na lang ang tanggaping endgame na may lamang na isang pawn pero mahirap pang i-convert yan. Kasi wala eh. Solid din naman ang pawn structure ng black eh. So may pagkatabla-tabla din ito. Queen C6 pero nag-Queen D7 si Niemann at nag-H5. Ayan, sacrifice na medyo panira, pang pawikin sa king side at pinupush talaga yan. Kasi kung kakapturin po yan, magda-Knight F4 lang. Mababawi din yan plus papangit pa ang shield ng Black King. Yun ang paliwanag dyan. So dito G5, nag-Rook B1 o talagang po pwesto na sa 7th rank,
Queen C6, napilitan na si Niemann. Takes at nag-rook B7. Control the 7th rank, pero bad move ang tira na yan according to Stockfish. Dapat daw po ay G4 para talagang manatiling okay na ang space sa king side. Kasi rook B7, rook C2. Bad move naman ang ginawa ni Niemann dahil hindi nga nag-G4 ang puti, dapat unahan naman daw ng black to play G4. Ayun, para yung pawn sa H5 medyo may pagka-overextended. O, pwedeng ma-atake yan later on ng mga ganun-ganon. O, balik tayo. Nag-rook C2, knight C5, king F8, G4. Rook A2, king F3, rook C2, knight D3, rook D2, rook B3. Ayan, ito maraming pasikot-sikot ito mga kamatsas. Squeezing ito. Naku, naalala ko na naman si Magnusing, ang founder ng Pilit Boys team. Mahirap to. Kahit lamang isang pawn. Nako. Grinding itong position na ito. Oh, hindi biro. Oh, yun na, bad move. Knight C6. Dapat daw ang tira ay capturein na yung knight at i-convert na sa rook and pawn ending. Mahirap pa rin. Hindi pa rin biro yung endgame na to. Ayan, matyaga itong si Ding oh. Chinaga talaga oh. Kumounter dito sa E3. Ayun, yun lang. Mayroon ditong na-miss na tira. Ayun, capture. Pero much better daw. E7 na daw eh. Oh. Na-miss pa nga ni Ding eh. Kinapture yung F7 check, King D5, King takes, and Rook A6. Ayan, hindi makapture tong F3 ha. May Knight E5 po, double. At Chume, King E4, check ulit, King D5, check ulit, King C4. Ayun, kailangan nang umiwas. Otherwise, matatabla. Rook D1, check, check. Yun nga lang, lamang pa rin sa mahuubos yung mga pawns. Lamang pa rin eh. Rook D4 check, King B5, Rook F4, capture, capture, and Knight to F5. Para next in line naman, tatagpasin yung pawn sa G5. O yun, Bishop H4, pinilit. Para madepensahan lang. Pero may Rook G7 checking, H8, at huling bitaw. Hindi pa naman huli. Ayun, check. Halos wala na rin talaga eh. Check. Ayun, dito po nag-resign na. Ang importante dito ay maihatid talaga yung pawn sa H6 para next idea is to play Knight E7 then Knight G6 na mauobliga ang toreng ipalit ang kanyang tore sa Knight para walang ganun pero talo na rin. Okay? What a game by world champion. Yun nga lang medyo makunat. Iba pa rin talaga yung birada ni Magnus pag napapanood natin sa endgame. Napakabilis niyang mag-execute ano. Pero ganun pa man, natuto po tayo dito. Parehong malakas na player ito mga kamatsas. World champion yan and Niemann, malakas pareho yan. Ito na ang standing nila. Sino na ba ang nagwagi? Pinangunahan ng Al Ain ACMG UAE sa score na 10.5 points. Decade China team, second sila world champion Ding Liren. And WR Chess team, not bad. From defending champion, ngayon ay nag-third sila Magnus. Not bad. Bumaba lang naman ang dalawa eh. Almost consistent pa rin yan mga kamatsas. Okay. At pipili pa tayo ng mga mabagsik na laban ditong kapupulutan natin ng aral mga kamatsas. Comment nyo lang po sa section below kung meron kayong gustong ipa-analyze. Titignan natin, kapag nakita natin na matindi nga, pasada kagad. Okay? Ia-analyze kagad natin. Maraming salamat po mga kamatsas sa inyong matigang panonood at sa palagian yung pagsuporta. And don't forget to subscribe our channel and click the notification bell all para lahat ng ating mga videos ay mag-notify sa inyo. Ganun din po sa ating Facebook page kamatsas. Araw-araw tayong nag-upload doon. Mag-follow na rin kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.